Halos nasa kalagitnaan ng ah, pangalawang buwan na po ba to? Tama po ba ako? Ng bagong taon? Kung hindi po ako nagkakamali. At minsan tinatanong ko ang aking sarili, hanggang kailan kaya madidinig ang message about overflow? At siguro dahil sa hindi na makakatanggap ng mga panibagong kapahayagan, at siguro dahil sa paulit-ulit at maraming nagtuturo patungkol sa iba't ibang klase ng kaunawaan patungkol sa overflow message, baka ako huminto na to. And you know, the real thing is this. Every time I read the Word of God, and I ask God, Lord, please give me more understanding about the message of overflow. Nagugulat po ako, sobrang dami actually. My sister Cecil is my witness that I already sent to her my message regarding sa practical side of overflow. But you know, as long as I give my time to the Word of God, God is always and continues reveal something deeply about the message of overflow. And I don't want to waste my time this morning. At ang prayer ko lang po talaga, makuha po natin. Kaya po magandang araw po sa ating lahat. So that's why before we begin today's message, I want to invite everyone to pause for a moment and check our hearts and our mindset. At itanong sa ating mga sarili, handa na ba akong tumanggap ng bagong revelation? Because marami po sa atin ang pagod na. Pagod sa kakulangan, pagod sa paghihintay, pagod sa mga breakthrough na ating inaasahan na hanggang ngayon ay wala pa. Over and over again, some people have learned to live with the mindset. Kaya napupunta na lang sila na siguro ganito na lang ang buhay ko, tanggapin ko na lang to. Ang mahalaga matatag ako at Kristiyano ako. Siguro okay na yan, yung ganito na lang. Kahit na wala na yung overflow, siguro kontento na tong buhay kong ito. But today, beloved, the Word of God remind us that this is not a design of God for us. Because the God we serve, always put it into our mind, the God we serve is not a God of luck. He is not a God of barely enough. He is a God of life that is full, abundant, and overflowing. And while it is true that God is God of overflow, we must also understand this. Overflow is not something we just ask for. Overflow is something we understand, balance, and live out. So ngayon pong araw na ito, we are not only going to talk about what overflow is, but how we live as people from God can trust with overflow. So through that right perspective, the right heart, and the right action, let us open our heart, our mind, as we study this message. And let us ask the presence of God this morning na buksan ang puso natin. Bigyan tayo ng matinding pangunawa at walang masayang at matapon na mga salita na ating pong bibitawan ngayon. Let's pray. Father, Heavenly Father, we come before thy throne with humility, believing that you are also the God of revelation. Right now, we ask for the Spirit of God to give us more understanding, for us to understand the deep things in your word. Today, we pray that touch our heart right now. Prepare our hearts right now. We want to absorb every word that we heard today. And we believe, Lord God, that this morning, you prepared something better, greater for us today. At ang iyong alipin ay umaasa lang sa iyo at umaamin, without you, apart from you, I can do nothing. So, Holy Spirit, you are the one who give revelation, and you are the one who give us wisdom to get everything from your word. That will transform, that will change our lives, our mindset. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay. Simulan po natin. Let us show Ate Cecil our title this morning. At medyo mahaba. Alam niyo kung bakit mahaba? Kasi talagang natadagdagan mo eh. Actually, the practical side of overflow lang po yan eh.
But now, because I received more revelation from the Lord, nadagdagan understanding about the God of overflow and the practical side of overflow. And that is our title for today. And the key passage that I want to use this morning is from John chapter 10, verse 10. Very common verse to all of us, especially to those Christians who being a Christians for long years. Ang sabi po dyan, I have come that they may have life and have it to the full. I have come that they may have life and have it to the full. So, ibig sabihin, overflow po yan. So, God is not just a God of survival. When we study that word, hindi natin makikita rito na ang Diyos natin ay para paparausin lang tayo. He is a God of overflow. Can I ask a favor to all of you, beloved? Can you please type at punuin po natin ang ating chat box? At sabihin po natin para matanim kaagad sa isip natin, the God we serve, o pwedeng, He is a God of overflow. Pwede po ba? Pabor lang po. Hindi lang sapat ang nais ng Diyos para sa atin. His desire is a life that is full, rich, and overflowing. Kaya nga nakakalungkot, many people live with a just enough mindset. Just enough strength, just enough faith, just enough hope. But Jesus was very clear when He said, I have come that they may have life and have it to the full. Ako'y nagpunta rito upang bigyan ko kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiyan nito. Salamat Kuya Joy, Kuya Jolan, na hindi ka bumibitaw. Salamat sapagkat ano man ang inihiling namin, katulad ninyo, nagtatype tayo talaga that He is a God of overflow. And that is my God. Overflow is not about money. Matagal na natin nadidinig yan. It is about joy, faith, purpose, strength, and intimacy with God. Kaya nga po, I want to share to you about my first point. Meron lang po akong 4 o 5. But mahahaba po ito. Number 1, understanding overflow, biblical foundation. Ayoko po magturo sa inyo na parang haka-haka. Huwag po kayong maniniwala kapag may nagtuturo sa atin na o na pinapaganda ang salita pero hindi galing sa salita ng Diyos. I want to share to you, beloved, the understanding of overflow in a biblical foundation. And I want to share to you first the meaning of overflow in Greek words. The Greek words of overflow is perisio, which means to exceed, sobra, to superabound, umaapaw, and to go beyond what is necessary. Sumusobra pa doon sa mga pangangailangan mo sa buhay. That is the meaning of overflow in Greek words. Perisio, to exceed, to superabound, and to beyond what is necessary. Ibig sabihin, God's blessing is not just enough. It is more than enough. Beyond and overflowing. Higit pa sa ating inaasahan. At ang paborito nating talata dyan, palagi nating nadidinig, lalo na doon sa napaka-powerful na camp natin noong nakaraan, na may titulong, God is more than able. In Ephesians chapter 3 verse 23 says, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. So very clear that the overflow of God is not based on our ability. It is based on His power and His goodness. Klaro yan, now to Him who is able. Galing saan ang overflow? Sa Kanya. He is able to do immeasurably. At ang mabigat dyan, more than all we ask or imagine. May hinihingi ka ba? Higit pa ron ang gustong ibigay ng Diyos. May iniisip pa ba maganda para sa'yo? Mas maganda pa ron ang iniisip ng Diyos para sa'yo. That is the meaning of that. And the second point of Pastor Joel, kaya binibilisan ko talaga, kaya kung maaari lang sana, may ballpen po kayo dyan, write it down! Write it down! Para kung sakaling kayo po inaatake ng kalaban at sinasabing, ito na ang buhay mo, mahirap ka na, kawawa ka na, walang tutulong sa'yo, wala ka na pupuntahan. You can go back to the written word na sinulat mo, na galing sa puso. At doon ay maalala mo pala, ito nga pala ang Diyos ko. The second point of Pastor Joel, let us go to the expansion's evidence that God is a God of overflow. First, we see overflow in God's creation. From the very beginning, makikita natin, overflow ang Diyos sa lahat ng bagay. Nilikha niya ang lahat. Hindi lang sapat ang kanyang nilikha. Sobrang ganda. Sobrang dami.
Sobrang dami ng buhay ang nilikha ng Diyos. That's why in Genesis 1:31 says, God saw all that He had made, that the overflow that God created, and it was very good. Sinabi ng Diyos, napakaganda. So God did not say, not just okay, not just acceptable, but He used the word very good. Overflow is God's design in His creation. Tignan mo ang daigdig. Lahat ng bagay kumpleto. Umaapaw ang karagatan. Ang daming bituin. At merong napakaraming mga bagay-bagay sa mundong ito. At iyan ay nilikha ng Diyos. Alam niyo po para kanino? Para sa tao. Let us understand the word overflow in God's creation. God created everything for a man, but not man for the creation. Nakuha niyo po yung understanding doon? Hindi niya nilikha ang tao para sa bagay. But nilikha niya ang bagay para sa tao. So doon pa lang makikita mo na kahit pumunta ang tao sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap, sa ibabaw, sa ilalim, wala siyang makikita kundi ang lahat ay kumpleto na. Lahat ay abundant. Lahat ay overflow. Hindi niya nga halos alam kung anong kakainin at doon sa kinain nagkamali pa. Sa sobrang dami ng pinirepair ng Diyos sa kanya. At ang sabi ng Diyos, lahat ng iyan ay pwede mong kainin. Huwag lang ang puno na yon ang pagkakalam ng mabuti at masama. But sad to say, sa dami-dami ng overflow na binigay ng Diyos, nagkamali pa. Beloved, let us always remember that your God is a God of overflow in creation. The second thing is this. We see overflow in God's promises. God's promises are always bigger than human expectation. Kay Abraham, God's promise that he would become the father of many nations, even when he had no child yet. That tells us this. God's overflow is generational. Hanggang ngayon, hindi niyo po ba nakikita na yung pangakong iyan sa isang tao dumaloy sa atin? Naging bahagi tayo ng kanyang angkan. Kaya nga tayo po ay galing ngayon sa tinatawag na tayo ngayon ay kasama sa lahi ni Abraham. When we found Jesus and we received Jesus as our Lord and personal Savior, He became a child of God through Abraham, through Jesus. At doon sa puntong yan, makikita mo, nag-overflow yung pangako ng Diyos na yan at ikaw ay bunga ng overflow promise na yan. Nang sabi ng Diyos, I will make you into a great nation and I will bless you and all peoples on earth, kasama ka na doon, will be blessed through you. Kaya nga, ang sarap pong magmahal sa mga katulad nating manggagawa, sa mga katulad nating Kristiyano. Dahil kung anong ginawa mo sa mga kapwa Kristiyano, sa mga leader mo, sa mga pastor mo, kaibigan, kapatid, ang sabi ng Biblia, lahat ng ito ay may kaakibat na tinatawag na covenant blessing because of the overflowing in God's promises through Abraham. Number 3, we see overflow in Jesus' miracles. Lahat po ng bagay na tinuturo ko muna sa inyo ay pagpapatunay, expansion, pagpapalawak ng kaalaman patungkol sa paniniwala natin that our God is a God of overflow. Pinakita natin kanina na sa kanyang paglikha, pinakita natin na siya nga'y Diyos ng paglikha, nag-overflow. At sa pangalawa, nakita natin na ang Diyos ay nangako, naranasan natin ang overflow ng kanyang pangako. At ang pangatlo, ipinapakita po dito, nang gumawa ng miracle si Jesus Christ, palagi doon sa overflow. Water turned into wine. In John chapter 2 verse 6 to 10, feeding of the 5,000, may natira pa in Matthew chapter 14 verse 20, and you have saved the best still now. Yun ang sinabi ng John 2:10. Hanggang ngayon, dumadaloy. Hanggang ngayon, hindi din. When God works, He never lacking. He always overflowing. Sana po makita natin to. Kinikilabutan ako kapag aking pong pinag-iisip-isipan, pinag-aaralan, pinagbubulay-bulay ang kadakilaan ng Panginoon na kapag gumawa ng milagro ang Diyos, siya'y gumagawa ng milagro pang maramihan, umaapaw, dumadating sa buhay ng maraming tao. Saan ka nakakita? Kung babalikan natin ang binigay kong teksto sa inyo, na yung
Yung tubig ay ginawang alak, isa sa pinakamasarap na alak na natikman ng tao noon, galing sa tubig, sa pamamagitan ng milagrong ginawa niya. Ano ang nangyari? Dumaloy, natikman ng maraming taong dumalo sa kasalan sa Kanaan. At dahil doon, nakita nila na hindi pala kakapusin ang isang pamilya, ang isang buhay, na isang taong may Kristo kasama. Kaya doon sa kasalang yun, nagulat silang lahat sapagkat nagkakagulo na, natatakot na ang kinasal doon. Napakalaking kahihiyan para sa kanila na sila'y maubusan ng inuminan sapagkat doon sa panahong iyon, yun yung panahon ng kanilang pagdiriwang. Kaya kung ito ay hindi mamimit ang pangangailangan ng kanilang mga bisita, maruruin ang kanilang kasalan, mapapahiya sila. But now, Jesus entered and do His part. He makes water into wine. At naranasan ng iba at lahat ng tao kung gaano kasarap ang milagrong ginagawa ni Kristo. Lahat sila'y nakatikim. Lalo na kung titignan natin ang feeding of the 5,000. Nang dahil lamang sa 2 piraso at 5 piraso ng isda at ng tinapay, ay makikita natin meron pang ilang bako lang natira pagkatapos pakainin ng 5,000. Kaibigan, matagal mo nang nadidinig to. Matagal mo nang nababasa ito. Pero kumisan parang hindi na malasa ito. Hindi na kumaka-apekto to sa atin. Parang sa ulo na lang natin ang kwento. Pero hindi natin lubos na naiintindihan kung gaano kahirap pagparami at pakainin ng 5,000 sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Kung balik natin, 5 tinapay at 2 isda. Kaibigan, pinakain 5,000 sa pamamagitan lang ng ganung bagay. Pagkatapos, may natira pa. Kaibigan, maaaring nabasa mo na to, nadinig mo na ito. Pero ang tanong ko, may impact pa ba ito sa iyo? Pinakikita dito, si Kristo ang Diyos mo at Diyos ko na gumagawa ng himala ng overflow hanggang sa kanyang milagrong likha. Pangapat, we see overflow in forgiveness and grace. That's why nadidinig natin that overflow is not only material. Sometimes overflow is always in a spiritual and emotional part of our life. We see overflow in forgiveness and grace. In Romans chapter 5 verse 20 tells us, where sins increase, grace increase all the more. Saan ka nakakita na ang Diyos mo, kung may mali ka, tatapatan ka niya ng tama niya? Kung meron tayong pagkukulang, tatapatan niya ito ng kasapatan. Kung meron tayong kasalanan, papalitan niya ito ng pagmamahal at pagpapatawad. At ang sabi pa doon, where sin increase, dumami, lumawak, lumaki ang iyong kasalanan, but God's grace increase in all the more. Hinihigitan niya palagi kung ano ang ating kakulangan. Kung eto tayo, eto ang Diyos. Kung lalampas tayo, hanggat hihigit pa ang ating kasalanan, lalampas ang Diyos. Hindi nagpapatalo ang Diyos na tinatapatan niya ang lahat ng ating kakulangan. That is the God of overflow. Kung dumadami ang kasalanan natin, mas dumadami ang biyaya ng Diyos. Hindi para tayo patuloy na gumawa ng mali. Hindi para tayo gumawa ng patuloy na kasalanan samantalang iniisip natin, pwede na pala akong gumawa ng mali kasi marami namang biyaya ang Diyos. No, pinapakita lang po nito na ang Diyos ay mapagpasensya. His patience does not run out. His love does not get tired. Hindi napapagod magmahal, magpatawad at umunawa ang Diyos. Pero ito ang pinakamasarap. Pag pinalitan naman natin ng tama ang kanyang pagmamahal, mas lalo mong maiintindihan kung gaano kasarap ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ako po, sa totoo lang, ayoko pong nakakakita ng mga tao na pinuputol natin, tinutuldukan natin kapag nakita natin sila'y mali. Kaibigan, kapatid, may mga pagkakataon din sa buhay nila naging tama sila. Kaya lang, ang buhay po natin talaga, marami po talagang ups and downs. Kaya kung nakikita mo ngayon ang kapatid mo na sablay, pangit ang ginagawa, kapatid, hindi dapat galit at puot at kawalang direksyon o saradong pintuan ang ibibigay mo sa kanya. God is always willing to open His arms to all of us. Sino bang hindi nagkamali? Sino bang hindi nagkulang? Sino bang hindi bumagsak? Lahat po tayo anytime nagkukulang at nagkakamali. Pero hindi ko to sinasabi para magpatuloy tayo sa mali.
Sinasabi ko lamang po ito para kung sakaling may nakikita po tayong mga tao sa paligid natin na nasumasablay ngayon, na nagiging mali ang pananaw ngayon, bakit hindi natin sila sabugan ng umaapaw na pagpapatawad at biyaya? Baka iyon ang tanging paraan lamang para muli silang mabuksan at muli silang makuha, sapagkat ang tunay na overflow of forgiveness ay nagbibigay ng daan, nagbibigay ng tsansa, nagbubukas ng pintuan, bumabangon, nagbibigay ng pagkakataon ang tunay na pagmamahal. So kaibigan, iyon ang pinakamasarap sa Diyos natin. Diyos ng overflowing. Kaibigan, panglima, we see overflow through the Holy Spirit. Jesus said in John chapter 7 verse 38, rivers of living water will flow from within. Napakasarap basahin ito, mga kapatid. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. Palaging hindi pumapayag ang Diyos, napapatakang ka lang. O bibigyan ka ng isang small stream. But God used through the Holy Spirit a rivers overflow. So mga kapatid, kaya pag dumadasal tayo, di po ba? Kung talagang hinahanap natin ang presence ng Diyos, taas mo lang ang kamay mo. Halos hindi mo na alam paano pipigilan yung kilabot na nararamdaman mo. Lalo na kung talagang sensitive ka, tama ang tugon mo sa kilos ng banal na Espiritu. Hindi mawawala ang presence, hindi mawawala ang kilabot. Bakit? Kasi nga overflow eh. Kaya nga yung iba, hindi maiwasan, nag-speaking in tongues, umiiyak. Bakit? Dahil bahagi ito ng overflow eh. Kaya mga kapatid, yan ang Diyos natin. Kapag puspos tayo ng Holy Spirit, ang buhay natin ay nagiging channel of life to others. Parang balon na hindi nauubos. May para sa iyo at may para rin sa iba. Ganyan ang nagagawa ng Holy Spirit. Kaya nga pansinin ninyo, puspos ng kapangyarihan si Pedro. Naglalakad siya, may gumagaling. Puspos ng kapangyarihan si Pablo. Tinuka ng ahas, hindi na ano. Mga kapatid, marami pong idinudulot na mabuti kapag pinakawalan tayo ng overflow through the Holy Spirit ng ating Panginoon. At sana po, nawa po, dalangin ko po sa Panginoon, pare-pareho po tayong makinabang na dumaloy ang Holy Spirit sa buhay natin at ito'y dumaloy din sa iba. Wala kasing saysay na nararanasan natin ang overflow of the Holy Spirit. Pero wala namang taong nag-inspired sa atin. Kapag kausap tayo, nagagalit, nagtatampo. Kapag nakikita tayo, kasi yung expression natin hindi maganda, ang welcome sa kanila hindi tama. Let us show the fruit of the Spirit. Let us show the flowing Spirit in our life. Sa pamamagitan ng kagandahan ng pag-uugali. Sa pamamagitan ng kagandahan ng pananalita. Mag-ingat tayo sa pananalita. Mag-ingat tayo sa bibitawan natin. Makakasakit ba tayo? Mag-ingat tayo, lalo na alam na natin ang kasabihang ito. The more na nagsasalita ka ng marami, the more na marami kang pagkakamali. So para wala ka ng mali, iwasan mo na magsalita ng marami. At pag nagsalita ka, stop, look, and listen. You have to learn from your mistake nung mga nakaraan. Ilang tao na ba ang naipasok natin sa Diyos through our witnessing? Pero let us question ourselves. Ilang tao na rin ba ang napalabas natin sa simbahan because of the hurtful words come from us? Hindi po masamang magdala ng tao sa loob ng simbahan. That is our part and duty. That is fruit of the Holy Spirit. Bunga yan ng banal na Espiritu. Yung makita na tayo witness. Ang purpose ng Holy Spirit, bakit tayo ino-overflow, ay para maging witness sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, para yung mga tao hindi nakakakilala kay Kristo ay makakilala by the power of the Holy Ghost through you. Pero huwag naman natin patapos na dalhin sila sa Panginoon, ay tayo rin ang gagamitin ng kalaban para itapon sila palabas dahil sa sakit ng salita na naibigay natin sa kanila. Mag-ingat tayo. Dahil hindi lahat ng sasabihin natin na tama ang motibo natin ay tama ang tanggap nila rito. Kaya ako po bilang isang pastor ninyo,
Pag-aralan natin palaging magsalita. Kaya pinipil ko kayo, pagtuturo ba kayo? Magte-testimony po ba kayo? Gagamit po ba kayo ng pagtuturo? Huwag po tayong gumamit na palaging parang tayo ang supreme kaysa sa kanila, na tayo ang nakakaalam at sila hindi. So kaya ang tamang paggamit ng salita, let us use tayo. Do not use ikaw, mo. Ang pangit pakinggan, na para bagang tayo isang guro na full of wisdom at pagkatapos sila ay mababa kaysa sa atin at tinuturuan natin, itong gawin mo. Kaya nga ako po ay ganito. Pag maganda sa iyo, pag pangit mo. So let us learn how to speak well. At ito'y bunga ng banal na Espiritu. Iyon ang tama, kapatid. Kaya nga po dapat, ipakita natin na tayo talagang puspos ng banal na Espiritu. At ang puspos ng banal na Espiritu, mahinahon, banayad magsalita, masarap pakinggan ang bawat salita. Nakakapagpalakas, hindi nakakapagpahina. Nakakapagpagaling, hindi nakakapagsugat. Mga kapatid, minsan may tanong, Pastor, number 3 point na po tayo. Ano ba talaga? Pwede bang ipaliwanag mo sa amin? Naguguluhan kami, Pastor. Kasi Pastor, nadidinig namin ang turo mo all about abundance, all about overflow. And we love it. We want to experience overflow in our lives. But sometimes, Pastor, pag nadidinig naman natin ang Hebrews chapter 13, verse 5, ang sabi po dyan ay, be content what you have. It's talk about contentment. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. How can we balance it? This is the third point of Pastor Joel teaching the overflowing message. We need to balance overflow and contentment. Now, here's a very important question. How do we balance overflow and contentment? At first, parang magkasalungat ba? But in truth, they work together. Here is the key principle on how we balance contentment and overflow. Contentment is the posture of the heart, but overflow is the assignment of God. Ulitin natin. Ang kakontentuhan ay posisyon ng iyong puso. Subalit ang kasaganahan ay may kaakibat na assignment mula sa Diyos. Paano ang ibig sabihin? Contentment guard our hearts sa lahat ng pangit. Hindi tayo nagiging alipin ng material things, that is contentment. Kung wala ka nito, nakukontento ka. Kung wala ka noon, nakukontento ka, that is contentment. Kaya nga, binabantayan ng kontentuhan ang ating puso mula sa pagnanasa ng mga bagay sa mundo. Hindi tayo insecure kung meron sila at ikaw ay wala. Yun ang pagbalanse dyan. Meron bang magandang cellphone yung katabi mo, ikaw ay wala? Maganda ba ang cellphone niya ngayon? Ang iyo ay parang pangudkod ng yelo? Kaibigan, kapatid, if you have a contentment in your heart, hindi ka naaapektuhan at hindi ka naiinggit kung ano meron sila. Bakit? Dahil palagi mong maliwanag sa isip, ano ba ang purpose ng telepono? Ang purpose ng telepono is to communicate with your loved ones. Now, this is my question. Yung magandang iPhone 17 ay communication, marami lang picture at maganda. Sa iyo kakaunti ang picture, blurred ang picture, pero nakaka-communicate. And because you are a Christian and you know how to be content, kailanman hindi mo nararamdaman na ikaw ay kawawa kapag ka ang material na bagay na yun ay wala ka at meron siya. Hindi mo nararamdaman ang insecurity dahil siya ay meron at ikaw ay wala. Hindi tayo naiinggit kung ano ang meron ng iba. But that is the meaning of contentment. But overflow is not for pride. It is for purpose. Kaya ka nag-overflow kasi alam mong layunin that God blesses us so that we can bless others. Ironically, those who are content are the one God can trust more. Ang sinumang tao, ang kontento sa anumang bagay na meron siya, actually, siya pa nga ang hinahanap ng Diyos para pagtiwalaan ng mas marami.
As Luke chapter 16 verse 16 verse 10 says, whoever is faithful in very little can also be faithful in much. So, sa madalit salita, ang binahanap pala ng Diyos ay ang isang taong kontento sa buhay, wala ng marami, pero siya pala ang gustong pagtiwalaan ng Diyos ng mas marami. At minsan, hindi mo nararanasan ito kasi sa unang testing pa lang, nagre-reklamo ka na, Lord, ganoon, naiinggit ka na sa iba, bakit ganito? Kinakawawa mo na, kawawa ako. Hindi mo nakikita ngayon ang kilos ng Diyos sa buhay mo. So, ang magandang ilustrasyon po yan, parang baso. Ang contentment makes a glass whole. Overflow is the water God pours in. Yung daw pong kahulugan ng contentment makes the glass whole. Isang baso na puno. Pero yung overflow ay yung tubig na kung saan pinupuno ng Diyos. Mga kapatid, kung meron kang isang bagay na nasa iyo, masaya ka na nun. Pero kung bibigyan ka pa ng kahigitan ng Diyos, normal lang sa iyo yun. Pang-apat, at dito na po ako magtatapos. The practical side of overflow. Let's talk about the practical side. Many of us believe in overflow, and that is good. But the question is not just, do we believe? The question is, do we live out? Hindi po masama ang maniwala na mayroong overflow. Ang tanong po dyan, isinasabuhay po ba natin ang overflow? Overflow is not just always experience or spiritual experience. Ayan na, kanina, hindi sa mga material na bagay. Pero ngayon, mas malalim. Ang overflow po, hindi palaging spiritual na karanasan. It is the result of spiritual principle practice daily. Kapag ang isang bagay ay ating pong patuloy na ginagawa, nasasanay tayo dito. God does not pour overflow in those who only ask. He pours it on those He can trust. Kapag tayo po ay naniniwala sa mga bagay na espiritual, na may overflow pala ang Diyos sa buhay natin, hindi po natin ito palaging hinihingi. Kung hindi, ito po pala ay pinagkakatiwala lang ng Diyos. That is why Scripture teaches us, tinuturo po ng Diyos, ng Biblia sa atin, na kailangan po tayo po ay maging diligent, not passive. Ibig sabihin, maging masipag, huwag umasa lang. Use what God has already given. Remain faithful in difficulties. Practice integrity and small things. Align our action with our faith and create margin for overflow. Nandito na po lahat. Pagka tinignan nyo po yung number 4 na yan, meron pong A, B, C, D. Ano po yan? Be diligent, not passive. Yun yun natin siya say. Tayo po ay palaging makontento sa isang bagay na dumadaloy na kailangan alam po natin na ang gusto po ng Diyos, kung gusto mong maranasan ang overflow, mararanasan niyo po yan, kaibigan, kapatid, kapag kayo po ay masipag at hindi lang umaasa sa overflow. Ano man ang iyong paniniwala sa overflow, kung ito po ay hindi mo naman gagamitan ng kilos at gawa, kaibigan, kapatid, patay tayo dyan. Hindi mo talaga mararanasan yung overflow na yan. Kaya po, mahalaga na maunawaan po natin na ang overflow po ay nangangailangan ng sipag, not passive. Ang overflow ay hindi binibigay sa taong naghihintay lang. Ito ay binibigay sa taong masipag, tapat sa maliit na bagay. Ang sabi nga po sa Proverbs 10:4, no? Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. At sa Colossians chapter 3 verse 23 ay makikita po natin ang sinabing, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. May bahagi tayo. Tinatrabaho po yan. Hindi porket nagdadasal tayo, may overflow na. Hindi po tayo automatic dyan. Hindi po automatic na dumarating ang overflow. Ang panalangin po ay kailangan. Pero kailangan po ang panalangin may kasamang pagkilos katulad ng pananampalataya. Naniniwala kang may overflow pero hindi ka naman gumagawa. Imposible po ito. May kasamang effort po. May kasamang faithfulness ang tinatawag na overflow. Maraming tao po sa atin faithful sa Sunday pero careless sa Monday. Pero ang taong dinadala ng Diyos sa overflow ay ano yun? Consistent. Hindi po pabago-bago ng ugali. Hindi po pabago-bago ng mood. Kaya po parang ulan ng blessing ng Diyos. Kung wala kang lalagyan, masasayang lang kahit gano'ng karaming patak nito.
ang sipag ay lalagyan ng ulan ng overflow. Pag masipag ka, wow, humanda ka na, pupunuin ka ng Diyos. And another things that we need to understand about practical side of overflow, use what God has already given you. Okay? Use what God has already given you. Gamitin mo kung ano ang ibinigay na ng Diyos sa iyo, kapatid ko. Kasi po sa Biblia, pag tinignan niyo po ito, Deuteronomy chapter 8 verse 18, sinasabi nila, wala naman akong pensyon, wala naman akong kapatid na magulang na tutulong sa akin, nagtatrabaho sa abroad, magpapadala ng dolyar sa akin, wala akong perang ganito, wala akong... Hindi po, sa totoo lang, tapatan po tayo. Pag pinag-aralan niyo po, Deuteronomy chapter 8 verse 18, makikita niyo po dyan, that God gave us the ability, not money, not dollars, but ability to get well. Pagka ikaw, kapatid, ay nilikha ng Panginoon, hindi po pwedeng wala kang abilidad. Ikaw ba ay marunong maggupit? Lumili ka ng pera ang gupit. Ikaw ba ay marunong magtanim? Lumili ka ng pera ang tanim. Ikaw ba ay marunong magluto? Lumili ka ng pera yan, kapatid. Marami na nagpatunay ng dahil sa masarap nilang luto, sila yumaman. God has given us the ability to get wealth. Nagbibigay ng kakayahan ng Diyos para mag-produce ng kayamanan. Ibig sabihin, may ibinigay na ang Diyos sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa overflow kung hindi mo ginagamit kung ano ang meron tayo, meron ka, kapatid. Kaya nga madalas nating sabihin sa Lord, Lord, wala pa po ako. Pero ang tanong ng Diyos, katulad ng tanong niya kay Moises in Exodus chapter 4 verse 2, what is that in your hand? Ano ang nasa kamay mo? Ano ang hawak mo? Tungkod po. O yan, sapat na. Hindi kailangan ng maraming kapatid para maranasan mo overflow. Kailangan lang marunong kang kumilos, marunong akong gumawa, marunong akong dumiskarte, marunong akong maging tapat, at handa ako na makuha kung ano man ang gusto ng Diyos ibigay sa atin. Tignan natin ang 5 tinapay, katulad na nabanggit ko kanina. 2 isda. Sa bagay na yon, maliit yon. Pero ano ang pinakain? Malaking bilang. So ibig sabihin, hindi po kailangan ng malaking-malaki para magkaroon ka ng overflow. Kung minsan, maliit na bagay ang pinasisimulan, mararanasan mo na ang overflow. So overflow begins when ability meets obedience. Kunin niyo po yan. Ang overflow ay nagsisimula kapag ang abilidad mo ay pinagtagpo mo sa pagsunod sa Diyos. Sa pagsama mo sa Diyos. Sinamahan ka ng Diyos. Boom! Overflow yan, kapatid. Pangatlo, stay steadfast through difficulties. That is another practical way side of overflow. Ang overflow po ay hindi po sa agad-agad sumusuko. Minsan, darating ang blessing, pero kapag ka nahihirapan na humihinto, kaibigan, kapatid, ang overflow po sinasamahan ng pagtitiis. Marami akong nakita. Nagtatanong ako sa aking manugang, kamusta ka na? Bakit ikaw na naman nagtatrabaho? Nagpaalam po ang aking pong tao. Hindi na po kaya ang puyat. Nahihirapan daw po siya. Ang hirap daw po pala. Patay tayo dyan. Pero naniniwala sa overflow yon. Naniniwala sa overflow, pero takot sa sakripisyo, takot sa pagtitiis. Kaibigan, kapatid, ang sabi po ng Galatians 6:9, at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Sa tamang panahon, darating ang iyong ani kung hindi ka susuko. Mabait ka ba dati? Sa iyong kamanggagawa, mabait ka ba dati? Sa iyong pastor, mabait ka ba dati? Sa iyong magulang, mabait ka ba dati? Ginagawa mo lahat? Pero tanungin ko, nagsumuko ka na ba? Nagbago ka na ba? Patay ka. Lugi ka, kapatid. Yung ginawa mo, sabi ng Bible, yung masama, pag nagpakabuti, okay, lahat ng kanyang ginawang masama, mawawala na ng saysay. Magiging mabuti na siya. Pero isang tao mabuti na naging masama, lahat ng kanyang mabuting ginawa, babaliwalain na. Ano ibig sabihin doon? Hindi po dapat humihinto ang kabutihan. Kung noon ay mabait ka, kung noon ay sweet ka, kung noon ay magalang ka, kung ako ay dating love na love kayo, dapat mapanatili ko yun. James chapter 1 verse 12 says, blessed is the one who persevere under trials. Mapalad ang sino mang tao na nanatiling tapat, matatag, sa kabila ng mga pagsubok. Baka hindi mo namamalayan, kapatid kong mahal,
Yung nangyayari sa'yo, sinusubok ka lang. Yan na ang testing na pinakamalaking testing mo. Gusto gibain ka, gusto alisin ka, gusto baguhin ka. Pero kapatid ko, stay steadfast through difficulties. Manatili ka. May hirap ka bang nararamdaman ngayon? Naiiba ba ang pakiramdam mo ngayon? I-overcome mo yan, kapatid. Kaya nga kung hinihintay mo baguhin siya, abay maghintay ka. Kung nakikita mo ay magbago ang setup nila, magbago ang pananaw nila, ay hindi mangyayari ng biglaan yun sa panahon mo, kapatid kong mahal. Sa panahon ng Diyos. Kaya nga, ang pinakamagandang delay is not denial. It is open preparation. Matagal bang magbago ang mga tao sa paligid mo? Sa pamilya mo, kapatid kong mahal? Matagal bang magbago ang asawa mo? Hintayin mo ang panahon ng Diyos. Huwag yung gusto mo, panahon mo. Meron po akong isang taong kanay kausap. At ito po yung ating General Finance Department leader. Siya po'y lumapit sa akin noon at ang mga kwento niya, hindi po ako nahihiyang ikwento, hindi rin po siya nahihiyang ikwento dahil lumapit po siya sa akin, Pastor, hirap na ako sa asawa ko. Pastor, nang bababae ang asawa ko. Pastor, nagpatalo na malaking sa sugal, o malaking pera sa sugal ang asawa ko. Pastor, baon na baon kami. Pastor, gusto ko na siyang iwalayan. Pastor, pagod na ako. Hindi na ako makapaniwalang magbabago pa ang sitwasyon namin. Kaya nagdidesisyon na ako, Pastor. Gusto ko na pong makipaghiwalay. Ano po ang inyong opinion? Eh, sagot ko, tiisin mo. Naniniwala ka bang gagawaan Diyos ang imala? Opo, Pastor, ilang taon na po nagdadasal. Yun na, ang aking kahulugan. Maraming tao pagod na maghintay. Hindi na tuloy naniniwalang meron pang overflow na mangyayari. At ang sabi ko sa kanya, okay, wala akong magagawa. Gusto mong iwalayan mo. Pero kung ako lumapit ka sa akin at hinihingi mo aking opinion, manatili kang tapat sa asawa mo. Huwag mo siyang bitawan, huwag mo siyang iwan. Alam niyo po ba kung ano nangyari ngayon? Panay po siya nagme-message sa akin. At sinasabi niya, Pastor, dinaig na ako ng aking asawa. Siya po yung nag-offering last Sunday sa AGG Balanga, si Kuya Ronald Tanyag, asawa ni Ate Mirna Tanyag. Isang patotoo na ang akala niya ay wala ng pagbabago ay nagbago dahil nagawa niyang maghintay. Kapag nahihirapan tayo, huwag agad-agad isipin na wala ang Diyos. Kapag meron tayong laban sa buhay, huwag natin isipin na yan ang katapusan natin. Ang hirap ay hindi palatandaan ng abandonment. Madalas ito po ay preparasyon lamang ng Diyos sa atin. Katulad ng ginto, hindi nagiging purified nang hindi dumadaan sa apoy. Ganon din ang buhay. Ang pressure ay kailangan na gamitin ng Diyos sa buhay natin at para ihanda tayo, iayos tayo. Kaya nga pag nagpapakulo tayo, nagluluto tayo ng baboy ba yan, baka ba yan? Anong ginagawa natin? Pinapakuluan natin ng matagal. At kung minsan pa nga ginagamitan ng pressure cooker, para saan yun? Para palambutin. So lahat ng bagay may layunin. Kung ang layunin ng pressure cooker palambutin ang matigas na karne, ang layunin ng pagsubok ay palambutin, ay ayos kung ano man ang gusto mong makita sa susunod. Kaya kung ito may nahuli, wala pa sa ngayon, maghintay tayo. Kasi ang panay natin problema, alam nyo kung ano? Palagi nating inilalagay ang oras natin. Kaya kapag hindi nangyayari ang oras natin sa gusto nating makuha, humihinto tayo. Kaibigan, kapatid, igalang mo ang panahon ng Diyos. Kung naniniwala kang alam ng Diyos ang lahat sa buhay mo, maniwala ka, may tamang panahon ng Diyos sa pagkilos niya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Kaya nga, kaibigan, kapatid, manatili kang matatag sa kabila ng hirap na iyong nararanasan. Number 4, practice integrity in small things. Kapag binigyan na tayo ng blessing, kung minsan, nagbabago na tayo. Ang overflow binibigay sa taong mapagkakatiwalaan. Nagamit na natin ang Luke chapter 16 verse 10, whoever is faithful in little is also faithful in much. Proverbs 11:3, the integrity of the upright guides them. Hindi ka bibigyan, kapatid ko, ng Diyos ng marami kung hindi ka tapat sa maliit, sa oras mo, sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa resources mo, kapatid ko. Ang integrity ay hindi nasusubok kapag may nakakakita. Ito ay nasusubok kapag walang nanonood. Kaya kung tapat ka noon sa 10 piso dahil nakatanggap ka ng 100 at naitahits mo, pag binigyan ka ng 100,000, 10,000 na yan, malaki-laki na yan. Tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang ibigay? Huwag tayong papayag na mahinto tayo sa 10 piso. Kailangan pangarapin mong nagbibigay ka ng 100,000, tithes pa lang.
Kailangan pangarapin mo, nagbibigay ka lang 1,000,000 dahil ikaw ay tumanggap ng mas malaking blessing. Ang nakalulungkot, tumanggap ka ng kaunti, nagbago ka na. Kaya kaibigan, kapatid, i-practice po natin ang ating katapatan sa maliit na bagay. Number 5, align practical action with spiritual principle. I-align po natin ang mga practical na kilos natin sa pamamagitan ng spiritual na prinsipyo. Ang faith po na walang aksyon ay hindi nagbubunga ng overflow. In James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. In Joshua chapter 1 verse 8, be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano ibig sabihin? Ang overflow po ay nangyayari kapag ang panalangin ay may kasamang pagsunod at ang pananampalataya ay may kasamang disiplina at ang paniniwala ay may kasamang hakbang. Iyan ang masarap doon sa point number 5, that align practical action with the spiritual principle. And number 6, and this is my last, create margin for overflow. Maglagay ka pa ng puwang sa overflow na ibibigay ng Diyos. Naikwento at na-share ko na sa inyo ang kwento doon sa 2 Kings chapter 4. Ito ay patungkol sa babaeng dalawa sila at mamamatay na silang mag-ina. Pero ang sabi po ng Biblia ay wala. At yung isa naman ay isang babae na asawa ng propeta. At pagkatapos ay namatay ang kanyang asawa, may utang siya, kinukuha ang kanyang anak para gawing alipin. Ang sabi po dito, ang overflow ay hindi na ubos, pero huminto dahil nawala na siya ng lalagyan. Mga kapatid, minsan walang overflow dahil hindi ayaw ng Diyos na ikaw ay paranasin. Kung hindi nawawala ang overflow sa iyong buhay kasi wala kang space, wala kang oras sa Diyos, wala kang tamang prioridad sa buhay. Araw ng gawain, naglalaba ka. Dapat nag-hallelujah, naglalabada, labadami, labango. Patay tayo dyan. Dapat may lalagyan ka. Lalagyan ng panahon, lalagyan ng pagmamahal, lalagyan ng panahon sa Diyos na siya'y purihin at sambahin mo. Dahil ito ang tanong palagi sa atin ng Diyos. May lalagyan ba ang overflow na hinihingi mo? Naniniwala ka ba sa overflow? Gusto mo ba talaga? Ay di tanungin mo rin ang sarili mo, mahal kong kapatid. Kung ang tanong mo sa iyo ngayon ay naniniwala ka ba na may overflow, ay di sagutin po natin ang number 6. Meron po ba nalagyan ng overflow na hinihingi natin? Kaibigan, ang overflow ay hindi lang hinihintay. Ito ay pinaghahandaan. Ito ay pinagsisikapan at ito ay pinagkakatiwala ng Diyos sa mga handang tumanggap nito. Kaya kung gusto mo na mas marami, maging tapat ka sa maliit. Kung gusto mo ng mas malaki, alagaan mo muna ang meron ka. Ang spiritual overflow ay nangyayari kapag kaya mong gawin ang practical na obedience para dito. Kaya ideklara mo ang deklarasyong ito. Pinipili ko ang pananampalataya na may kasamang gawa. Gusto kong maranasan ang overflow dahil gusto kong maging masipag at maniwala. Sasamahan ko ito ng gawa. Ino-honor ko ang Diyos sa isang maliit na bagay na meron ako ngayon. At kung ako man ay nahihirapan sa panahong ito, ito'y paghahanda. Inihahanda ko ang buhay ko, Panginoon, para sa gusto mong iparanas sa aking overflow. At dahil mapapanatili ko ang aking katapatan sa maliit na bagay, naniniwala akong ibibigay ng Diyos ang malaki para sa akin. That's all, mga kapatid. At nawa po'y may natutunan tayo. Kung gusto mo ng overflow, ask to yourself, may lalagyan ka ba? Handa ka na ba? Kaya mo bang intindihin ang lahat ng tinuro ng Pastor Joel sa buong oras ng pagtuturo? At nawa po'y may natutunan tayo. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pinagpalang araw na pinagkaloob mo sa amin. Nawa sa dami ng aking sinabi, may natandaan sila, may natutunan sila, at may nakuha sila. At ito'y magbunga ng mabuting bagay para sa kanilang buhay, para sa aming buhay. At ako na nagturo, Panginoon, palalimin mo ko sa katotohanan ito. Yamang ito'y binahagi ko, tinatanggap ko rin pong ito'y para sa akin. Maraming pong salamat. Nawa, dalangin ko, Panginoon, alam mo ang puso ko. Gusto ko na makita ang mga taong kaharap ko ngayon na maranasan ang overflow galing sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat. Pasensya na po.